Ma'am, para po sa kaalaman ng mga nakikinig ngayon sa atin, kasi nga, alam niyo ho, yung nangyari nga rally, di ho ba? Yung taong bayan, naiinip at nagagalit na. Para lang nila maintindihan bilang dating kalihim ng DOJ, tanong, kapag ba biglang sumulpot ang isang saldiko sa Pilipinas, biglang sumulpot siya, pwede na ba siyang damputin at ikulong? Pwede na ba siyang arestuhin? Ano po yan, depende po kung meron na talagang mga ipapinail sa korte. So, meaning ma'am, to answer my question, kapag biglang sumulpot yung Zaldico sa airport, dumating sa Pilipinas o pumunta sa kanyang luxury condominium sa Shangri-La o dito sa kanyang rest house, siya ba'y pwedeng damputin ng pulis o hindi pa? At this point, ang aking opinion po dyan, based on, as you said, my experience, hindi ho basta-basta, pero meron pong paraan ang gobyerno in monitoring yung kanyang mga movements, yung kanyang mga actions, pending the filing of criminal charges. Kung basta-basta lang po arestuhin, sigurado yan, mga abogado niya, na siyempre marami siyang pera para mag-hire ng mga pagagaling ng mga abogado, ay agad immediately Opo. for it to habeas corpus. Yes, ma'am. So Kasi meaning, nga po, wala pang legal basis. yes, ma'am. So meaning, ma'am, to answer my question, Yes po. sa kawalan ng warrant of arrest, pag nakita ang isang saldiko ngayon sa Pilipinas, hindi siya pwedeng arestuhin kasi wala pa siyang warrant of arrest, ma'am, di ba? Opo, kasi Okay, hindi sige. naman po pumapasok yan sa warrantless arrest. Yes, ma'am. Di ba? Okay, sige. So kailan at papaano makapaglalabas at sino ang makapaglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya? Korte or Sandigan Bayan. Regular court or Sandigan Bayan. Okay. Pero mas ano po dito, because we're talking here about huge amounts and therefore, magiging pasok po yan sa plunder. So kapag plunder sa Sandigan Bayan at non-bailable po yan. Pero dapat bilisan po yan Opo. ng ICI, ng Independent Commission o ng Ombudsman. Opo. At this point, yung Ombudsman can do it independently of the ICI at this point. Okay. Opo. Kaya kailangan binibilisan na. Okay, opo. Ma'am, ang ombudsman ang maglalabas ng warrant of arrest o they have to file ng kaso muna sa Sandigan Bayan? Sandigan Bayan po. Wala Yes. pong authority or Okay. power ang ombudsman to issue Okay. warrant of arrest. Sige, pero sa ombudsman, ma'am, pag ho sila nagsampa dyan ng demanda, kinakailangan mo lang padaanin sa proseso si Zaldico, right? So hindi pa siya agad-agad din masasampahan ng demanda nang hindi pa ho pinasasagot sa kung ano man pong aligasyon laban sa kanya, right? Opo. It's a preliminary investigation po. Yun po Okay. ang mga requirements of due process. Yes, ma'am. Nasa Constitution po yan. Yes, Gustuhin ma'am. man natin, agad-agad, pero may tamang proseso po. Yes, Kasi ma'am. kung nagkakamali sa proseso, masasayang lang kasi mai-invalidate Correct, ma'am. ang Opo. proseso at even the warrant of arrest, yung illegality of the warrant of arrest. Opo. Sige, ma'am. So we don't see Zaldico na malalabasan ng arrest warrant sa lalong madaling panahon dahil doon pa lang sa ombudsman, meron ng prosesong dapat nasundin. Pag hinihain sa Sandigan Bayan, panibagong proseso bago makapaglabas po ng warrant of arrest. Yan po ang tinatawag natin na due process. Opo. This, ma'am, di ba? Whether we like it or not. Yes, ma'am. Whether we like it or not, that is what the Constitution and the Bill of Rights provide. And it should be applied equally. Yes, ma'am. Sa lahat. Yes, ma'am. Gaano man kasama ang isang tao, gaano man yung katotoo yung mga charges, pero dapat muna dumaan sa tamang proseso. And we cannot bend the law.
mahirap po pag binibend ng law because we're talking here about the Constitution. Yes, ma'am. We're talking here about the Constitution. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, para lang ho ito, para maintindihan kasi marami po kasi ngayon ang, alam nyo na, nang gigigil, di ba? Sa lahat na lumalabas na mga story at ebidensya. And we cannot blame them. We cannot blame them. We cannot blame people na sobrang nagagalit na talaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!